nabanggit kanina. So, malinaw, di ba? So, walang Diyos. Diyos ang tinutukoy dito eh. Na noon pa man, wala nang iba pa. Isa lang talaga. Isa lang. Isa lang talaga. Ngayon, basa pa tayo. Kasi, tamo, dami nating binabasa na isa lang ang Diyos. Walang Diyos maliban sa Kanya. Nagpapakilala siya, walang ibang Diyos. Walang gaya ko pa. Walang gaya. Walang katulad. Basa pa tayo. Tingnan mo ha. Tingnan mo ang Diyos, nagpapakilala, nagtatanong sa Kanyang sarili ng ganitong katanungan para mas malinaw na ating maunawaan, mga kapatid. Pakinggan natin. Ang sabi ko dito, sa isang talata po ng Biblia, no? Para mas palinaw nating maunawaan. Sa Isaias yata. Yes. Sa Isaias. Teka, basahin natin. May naalala kong sinasabi dito eh. Na ano? Okay, basahin natin. Pakinggan mo dito. Ito, nabasa na natin ito, no? Ulitin lang natin. Oo. Tunay na Diyos lamang. Ito po ay mula sa Isaias 45, talatang 14. Medyo sa dulo ng 14 po ito, no? Sabi rito, tunay na ang Diyos lamang ang nasa iyo at walang iba, walang ibang Diyos. O, paano yan? Walang ibang Diyos eh. Yung ba dati, mali na yun? Expired na. Expired na. Ngayon eh, marami ng Diyos. Pagkatapos nagtataka ko kay Eli, para patunayan niyang maraming Diyos, bumabasa rin siya sa Old Testament. Kasi doon sa nagtanong sa kanya sa YouTube, para sabihin niya, kasi nung panahon ng Israel, isa lang ang Panginoon. At saka nung panahon na sinabi ni Kristo, makilala ka, nino, nung mga nasa iglesia, unang iglesia, makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay, yun naman ang kilala ng mga unang nasa iglesia sa panahon ni Kristo. O, pero ngayon, hindi na. Nagtataka ko, bakit tumalon siyang paatras sa lumang tipan o sa may Testament para patunayan niya ngayon, wala na si Kristo, marami ng Diyos. Tapos, wala, ano ba problema natin kung ang Diyos mismo gumawa ng Diyos? Binasa niya 7:1 ng Exodo. Ito yung kay Moises. Sa Moises. Ang layo naman ng logic. Siguro basahin natin para mas malinaw. Pero bago yan, isa-isa muna natin yung pagiging isa ng Diyos. Sige. Kapatid na, basahin natin itong Nehemia. Tinan mo, ito malinaw ito. Nehemias. Okay. Itong Nehemia. Ito, Nueve Sais. Ayan. Tagalog. Sa Tagalog. Ito po. Ikaw ang Panginoon. Ikaw lamang. Ayun, ang linaw. Ano ba yung salitang lamang? Pag sinabi Tuloy mo. Okay. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon. At iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ayan. Yung Panginoong tinutukoy dyan, Tagalog kasi yan eh. Siyempre, pag tinaslit, ito, hindi ata alam ni Kyle ito eh. Sa tinatawag ng Pentateuch, may 4 yan eh. Yung pangalawang famous, yung Yahweh, at Elohis. Yung mga nagsalin ng mga Elohista, sinalin yung Diyos sa Panginoon, sinalin nila. Yung isa naman, di daw mabigkas. Di daw kasi mabigkas yung YHWH. YHWH, although yung sa ibang salin, naging Yahweh, naging Jehovah. Ang sabi dito, even you are Jehovah alone. Mag-isa lang siya, walang iba. Sa Tagalog, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit. Wala. Siya lang talaga mag-isa. Pinadiinan ikaw lamang eh. Paano kaya lusot ni Kyle Soriano rito? Ngayon, may sinabi siya kadati. Kasi noon naman sa panahon ng Israel, isa lang naman ng Panginoon nila. Nagkakamali din yung Kyle. Magtanong mo kayo, challenge po ito ng mga Muslim kay Kyle Soriano. Nagkakamali po sa pangatwiran sa Kyle. Biblically speaking, hindi po totoo na isa lang ang Panginoon ng mga Hudyo o ng mga Israelita sa kanilang kapanahonan. Tandaan nyo sinasakyan po yung salitang Panginoon sa pagkaunawa ni Kaeli. Kasi si Kaeli, panagpaliwanag ng Panginoon, parang iisa lang ang meaning ng Panginoon sa kanya. Kasi nakalagay siya sa translation ng Tagalog.
Magkagayon pa man, kung babatayin natin Tagalog, hindi rin lulusot yung pangaturan ni Kain, sapagkat ang Israelita may kinikilala rin ibang Panginoon, liban sa Diyos, Panginoon na tao. Tanong niya sa amin. Sa English, Lord. No. No? Lord. Tingnan nyo ha, yan challenge po namin sa inyo. Tinututulan po namin ang sinabi niya na isa lang daw ang Panginoon na tinuturing na kinikilala raw ng Israelita. Hindi ho. Kasi yung salitang Panginoon sa Tagalog, ginagamit sa Diyos, ginagamit din sa tao. Puro. Mamaya, Basahin natin. mamaya. Magkagayon pa man, punta tayo dito sa, kasi iniisa-isa natin yung mga talata na nangangatwiran tayo na wala talagang ibang Diyos, kundi nag-iisang Isa lang talaga. Diyos lamang, di ba? Halos lahat eh. Okay? Oh. King James, English, Revised, nakalagay rito, alone lang talaga eh. Oo. Tinan mo, basahin mo dito itong 45:21 ng Isaias. 45, 5:21 21 ng Isaias. ng Isaias. 45. Ito. Tagalog, no? Ito, malinaw to. Ito po. 45:21 ng Isaias. Kayo'y mga pahayag at mga pasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Yeah. Basahin mo naman to, kapatid, ha? Tingnan mo. Itong nakalagay sa 46 o 40 ng Isaiah, 18 tsaka 25. Okay. Unahin ko muna yung 18, no? Ang sabi dito, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iahambing ninyo sa Kanya? Wala siyang kawangis. Wala siyang katulad. Wala Sa nang 25. gaya. Okay, sa 25. Kanino nga ninyo ako itutulad upang makatulad niya ako? Sabi ng banal. O, walang katulad, walang kawangis, walang kapareha, walang katambal, walang kasama. Sa lahat ng uri. O, pati kasama. Basahin natin para makontento sila. Kasama. O, kasi sabi ni Kaeli, may kasama sa paglalang eh. Itong 44, dito sa 44, 24 ng Isaias. Okay, ito po. Isaias 44 ng 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos at nag-anyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako, ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay, na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Sinong kasama ko? Wala siyang kasama eh. Hamon eh. Who was with me? Walang kasama ang Diyos sa paglalang, Eli Soriano. Kaya noon pa man, ang katotohanan na sumasalungat sa iyo, Biblia, gumagamit kami ng Biblia, na Biblia mismo, conforme tayo dun eh. Sasabi talaga eh. Na walang ibang Diyos kundi isang Diyos lang. Actually, hindi natin binasa yung Arabic eh. Eh sa Arabic Bible, yung nag-iisang Diyos na tunay, lalo na sa tinatawang matandang tipan, si Allah yun eh. Allah nakasulat sa Arabic Bible eh. Allah. Yung Elohim, sa Genesis 1:1, sa Arabic Bible, Allah yun eh. Maraming Allah sa Arabic Bible eh. Mas matanda yan sa King James sa pinabasa ni Kaeli Soriano. Tingnan mo. Ngayon pa, sa panahon daw ni Kristo, ilan na ang Diyos? Kanina, aminado siya. Ang tunay na Diyos daw, isa lang. Isa lang. Tatanong natin, pagkatapos ni Kristo, sino nagturo na may maraming Diyos? Isa-isayin mo natin. Siyempre, kay Kristo, dito sa isang talata ng 5:44 ng Juan. Tinan mo. 5:44 ng Juan. Tama ito. Basahin mo sa Tagalog. Ito po yung sa Tagalog, no? Juan 5:44. Paano kayo mananampalataya? Gayong tumanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatian mula sa tanging Diyos. Tanging Diyos eh. Si Kristo nagsasabi, may tanging Diyos eh. Ewan ko lang, yung salitang tangi, bakit Kaeli, hindi talaga tangi. Kasi may lusot sa dyan eh. Yung, yung kaisa-isa, hindi naman daw talaga kaisa-isa.
Dati iba pa nga theory niya sa 17.3 ng dyan eh. Ngayon iba na naman eh. Paiba-iba na. Pabago-bago eh. Pabago-bago Magulo na eh. si Kaeli eh. No? Iba yung pangaturo niya sa chapter 17 verse 3. Ngayon iba na naman. Lumalabas na, kinukontra niya rin yung sarili niya. Lumalabas, aminado pala siya. Ngayon, hindi katulad ng unang pangaturo niya sa mga patagal ko nang pinapakinggan si Kaeli Soriano. Iba po ang paliwanag niya sa John chapter 17 verse 3. Ha? Kasi, ano yun eh, meron siyang ibang paliwanag doon eh. Na hindi niya tinatanggap na ang kaisa-isang Diyos na tunay, yung Ama na tinatawag. Eh, lumalabas ngayon sa kanyang pangapiran sa YouTube, na hindi niya matatanggihan, na, yung sa panahon ni Kristo, talagang sa iglesia, kaanib sa unang iglesia sa panahon ni Kristo, no? Eh talagang iisang Diyos na tunay lang ang kanilang kinikilala. Eh nakatiwang mo sinabi niya ngayon, nakasulat yan, sinulat natin. Eh lalabas, ngayon, eh sino kaya nagturo? Pagkatapos ni Kristo. Eh in fairness naman, brother na din, no? Magtanong tayo. Tanungin natin yung ibang karakter ng Biblia, ha? Kung anong paniniwala nila patungkol sa Diyos. Basahan natin yung, okay Pablo. Kasi parang si Pablo naman talaga para sa akin, founder ng Christianity. Baka naman tinutukoy ni Kaeli Soriano na para kay, ngayon sa panahon daw ng Kristiyano, ay, iba yung Christian era eh. No? Ngayon, sa Santalata ng Roma, ang kabanata po ng Kabanata 3, chapter 3, verse 29. Basahin natin. 29:30 ng Roma, no? O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Okay. Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Dali lang, tinama. Ang pangaturo ni Pablo dyan, yung Diyos ng, ibig sabihin, lumalang sa Hudyo, lumalang sa Hintil, isang Diyos. Sa lahat. Ganon din ang pangaturo ng Quran eh. Ang Diyos ng Ahlul Kitab at ang Diyos nating mga Muslim, talagang isa lang. Ano yung sabihin nun? Ha? Bagamat ibang konsepto nila sa Diyos. Iba Trinity, iba Oneness. Pero yung katotohanan, hindi mo tatanggihan na may isang Diyos lang na lumalang sa iyo at sa akin. Tuloy. Oo, ng mga hintil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa eh, ilan daw ang Diyos? Isa lang talaga Isa eh. lang eh. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos. O isa ang Diyos eh. Sinabi rin sa isang talata ng 16:27 ng Roma. O, pakibasa mo. 16. Ito. 16 ng ano? 27. Oo, 16. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo na sumasa Kanya ang kalwalatian Iisang Diyos. magpakailanman. Iisang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Isa lang, hindi kasama si Kristo doon eh. Si Pablo na nagsasabi niya na, tuloy pa natin, brother, no? Pakinggan mo. Itong talata na to. Basahin natin yung nasa Colosas. Korinto pala, sorry, sa Korinto. Corinto. Sa Korinto. Ayan, ha? Yung isa rin kanina. Ayan, pakibasa mo. Isa. Ito po. Tungkol na. Unang Korinto 8:4. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ilang? Iisa. Kung marami ang Diyos, dapat si Pablo sinabi, at walang Diyos, kundi maraming Diyos at lahat yan ay tunay. Mismo si Pablo na nagsabi ha. Tuloy mo pagbasa. 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa. Teka, may mga tinatawag.
Para sa mga Hindu, si Krishna Diyos. Si Ganesh, Diyos din. O may tinatawag eh. Pero, tuloy. Maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. O, teka, tuloy. Ngunit, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, Sino yun? ang Ama. O, tuloy. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa O, Kanya. kita mo? Ha? May distinction eh. Oo. Dapat sinabi ni Pablo ganito. Kung tama yung sinasabi ni Kyle Estrada. Kasi raw sa panahon ni Kristo, iisang Diyos ang tinuro. Diba? Diyos na tunay. Diyos sa tunay. Mono, Aletinos, Theos. O, isang tunay na Diyos. O. Ngayon, sa panahon ni Pablo, tingnan nyo, kahit sa panahon ni Pablo, ang Diyos, walang Diyos, kita mo walang Diyos, liban sa isa. Mahirap pa yung nawa yun, hindi naman natin kinakalikot ang pagpapaliwanag eh. Kung ano yung nasulat. Hindi hindi na tayo nag-interpret eh. There is no need to interpret this eh. Nasulat na eh, nakasulat. Binasa lang natin eh. Tingnan mo sabi niya sa 4, walang Diyos, liban sa isa. Mahirap bang unawain yun? Pagkatapos dito, bagamat maraming tinatawag na mga Diyos at maraming Panginoon, mayroong mga tinatawag na mga Diyos sa langit, sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. But for us, ngunit sa ganang atin, para sa atin. Ibig sabihin, salungat siya sa mga naunang nasabi. O di ba? Halimbawa, parang ganito. Marami silang kinikilalang Diyos. Di ba? Kaya lang sa atin, ang Diyos lang si Allah. Tayo ba tinatanggap natin? Halimbawa, itong tao to, tinatawag nila si Medyo, si Ganesh, Sino-sino na si lang eh. Buddha. Diyos nila yan eh. Pero sa ating mga Muslim, isa lang si Allah. Ibig sabihin, tinatakwil natin yung mga yun. Ganon din ang pangatyo ni Pablo eh. Hindi niya sinabi, sabi niya, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Lamang eh. Pinag-iinan. Lamang eh. Sino? Ang Ama. Alam ko yung pangatlo ni Kael. Nilikot na naman ni Kael ito eh. May nilikot na naman siya rito eh. Alam ko, yung karuktong niya, nilikot niya. Bakit daw sinabi ni Pablo na lamang, meron siyang pangatlo patungkol doon kay Kristo? Tuloy natin. Huwag na. Wag na. Oo. Tama na yan. Okay na to. Oo. O bakit? Mali ba? Nang tinutukoy dito, ang Diyos lang isa? Naku naman, Kael Soriano. Tuloy natin. Tuloy pa natin ang pagbabasa sa unang Timoteo 1:17. Basa ito. Unang Timoteo 1:17. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos. Tanging Diyos! Ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Tanging Diyos eh. Pag tanging Diyos, may iba pa ba? Isa lang. Pero pinagdiindihin, Tanging Diyos. Ito may nag-challenge sa inyong mga membro ng dating daan. Sabi ni Kaeli, maraming Diyos. Sa panahon ng Kristiyano, maraming Diyos. Saan talata ng Biblia na may mabasa kayo sa New Testament, maraming Diyos. Lahat tunay. Ito nabasa natin sa sinabi ni Pablo sa unang Korinto. Pero hindi tunay na Diyos to. Peke ito. Bakit? Kaya nga sinabi niya, pinagdiindihan niya. Ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Ang Ama. Ang Ama. Yung Ama na yun, sa Arabic Bible, walang iba kundi si Allah. Tutulan nyo. Tutulan nyo kami, patutunayan namin sa inyo. Okay? May isang Diyos. Ang pinag-uusapan dito, isa lang ang Diyos, kahit hindi po marami. At lahat yan ay tunay. Wala pong salitang maraming Diyos na tunay lahat yung mga yan. Dapat kilalanin natin lahat yan tunay. Pag sinabing Diyos, ma'bud. Pag sinabing ma'bud, sinasamba. Pag sinabing Diyos na